Kinabukasan, nagising siyang wala na naman si Armando sa bahay. Na magtanong ang mga magulang nito, sinabi niyang may kinailangan tong ayusin sa Kapitolyo, kaya maagang umalis. Ayaw niyang malaman ng mga to na hindi naman talaga niya alam kung saan to nagpupunta nitong mga nakaraan. Mas mabuti nang alam ng mga ito'y pinipilit nilang ayusin ang relasyon nila. Maghapon na naman siyang inip na inip. Wala siya magawa kundi tumulong sa pagluluto sa kusina, pagkatapos magkulong sa kwarto at maya-maya, bumaba muli. Alas 4 na ng hapon na maisipan niyang muling pumanhik sa kwarto. Siesta ni Mrs. Del Rio kaya wala siyang kasama sa malaking sala. Ang nurse nito ay abala sa pakikipag-usap sa cellphone sa pamilya nito, kaya mas minabuti niyang umakyat sa silid. Doon inabala na lang niya ang sarili sa pagpapafamiliarize sa mundo ni Melanie. Nagbuklat siya ng mga photo albums ng mag-asawa. Doon, napansin niyang maraming kuha si Melanie na hindi kasama si Armando and vice versa. Doon pa lang nahulaan niya na ako nung relasyon talaga mayroon ang dalawa. Parang napipicture din niya sa isip kung paano nagsasama mga to. Maraming mga pictures na wala sa album. Bagkos, nagkalat na ang mga yon sa cabinet at drawers. Disorganized talaga si Melanie sa loob-loob niya. Isa-isa niyang inayos ang mga yon at nilagay sa bakanteng pahina ng mga photo album. Pagkaway biglang may pumukaw sa atensyon niya. Isang tila diary na kasama ng ilang photo albums na nasa cabinet. Di niya maintindihan pero parang may nagtulak sa kanya para kunin yon at basahin. Doon narinig niyang lahat ng sentimiento ng kakambal. Valentine's Day ni Valentine's Day, nasa Tokyo siya. Mas importante pa sa kanya ang business conference kaysa sa akin na asawa niya. Ni hindi man lang ako tinawagan para batiin. If I know, sila ng sekretary niyang nagde-date doon. Sunod-sunod na pailing si Meredith matapos basahin ng bahaging iyon. Talaga palang wala sa lugar ang pagkasilosa ni Melanie na marahil isa sa dahilan kung bakit ayon sa kwento nito, madalas tong mag-away at ang asawa. Pinagpatuloy niyang pagbabasa. Kumanda sa akin ang hitad na babaeng yon. Matagal ko na kasing sinasabi kay Mando, palitan ng lalaking sekretary niya eh. Sinabi ko rin ilang beses na kung ayaw niya na matandang babae ang i-hire, pera hindi na ako nagkakaganito, ayaw naman niya. Napahinto siya sa bahaging iyon. Mando, at hindi pala Arman ang tawag ni Melanie sa asawa. Ngayon nauunawaan na niya kung bakit takang-taka noon si Mrs. Del Rio nang tawagin niyang Arman si Armando. Ano kaya magandang gawin sa babaeng yon? Kailangan maturuan ko siya ng leksyon. Agawin niya ng lahat ng asawa ng iba, wag lang ang asawa ko. Muli siyang napatigil sa bahaging iyon. Ganito ba talaga ka-wicked si Melanie? Parang handa tong pumatay at gumawa ng di maganda para sa mga babaeng umaaligid sa asawa nito. Akmang bubuklatin pa niya ang sunod na pahina nang katukin siya ng maid. Ma'am, may phone call po kayo, sabi nito ng pagbuksan niya. Phone call? Bigla ang pagragasa ng kaba sa dibdib niya. Sino namang tatawag sa kanya dito sa mansyon na mga Del Rio? Siguradong para kay Melanie ang tawag na yon at hindi para sa kanya. Kinakabahan man, lumabas siya ng silid para sagutin ang tawag. Boses lalaking nasa kabilang linya pero malayong malayo ang boses nito kay Armando. Sigurado siyang ibang tao ang nasa kabilang linya. Gusto nga sana niyang itanong kung sino ito pero naisip niya baka maistorbo ang ginagawa niyang pagpapanggap kung sino man ang lalaking ito. So totoo palang nariyan ka, baby? Come on, umuwi ka na please. I'm so sorry. Mainit lang ulo ko kaya kita napagbuhatan ng kamay. Ikaw naman kasi ang kulit-kulit mo eh. Umuwi ka na please. Susunduin kita sa labas ng village ninyo and I promise na hindi ko na ulit yun uulitin. God, hindi ko kaya mawala ka pa ulit sa akin, Melanie. Gimbal si Meredith sa narinig. Malakas ang kutob niya na ang kausap niya ay walang iba kung hindi si Benedict de Torres. Pero bakit naisip itong bumalik siya sa manson? Ibig kayang sabihin hindi makasama ito at si Melanie na mga sandaling iyon? Kung ganon, nasa ang kakambal niya? At ano ang sinabi nito? Na napagbuhatan ito ng kamay si Melanie? Marahil yon ang dahilan kung bakit to umalis sa poder ni Benedict kung sakali. Sino yan, Melanie? Ang lover boy mo? Patdang napatingin siya sa may-ari ng boses. Matalim at nang aakusa ang klase ng tingin sa kanya ni Armando. Siya ba ang dahilan kung bakit pinagkait mong sarili mo sa akin, ha? Is he a better lover? May mga tricks ba siya na hindi ko alam? Come on, tell me, para masubukan din natin. Then speak it up kung sino mas magaling sa aming dalawa. Tila nang uuyam ang ngiting
Nasa isang sulok ng labi nito. Nanginginig ang mga kamay na binalik niya ang receiver sa cradle. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, siyang talaga si Melanie na huling-huli ng asawa nito sa akto habang kausap si Benedict Torres. Pero nainsulto siya ng todo sa lahat ng pinagsasabi nito. Sa galit, tinapatan niya ng matalim nitong tingin. "How dare you say that to me, Armando?" Mataas ang tonong sabi niya rito habang nagtatagis ang bagang. "Pinauwi mo lang ba ako rito para insultuhin at sumbatan?" Oo nga't ang mga magulang nito ang nagpumilit na bumalik si Melanie sa buhay nito, pero sa huli pumayag pa rin naman si Armando. Kaya't sa tingin niya sobra-sobra naman na ang mga salitang binibitawan nito para sa kakambal niya. Hindi ito sumagot. Sa halip tinalikuran siya at nagtuloy sa bar. Sinundan niya ng tingin ang bawat kilos nito. Kumuha ito ng yelo at baso, tsaka nagpatuloy sa porch. Umupo naman siya sa mahabang sofa at pinanood ang bawat galaw nito. Do'y kitang-kita niya na parang tubig lamang kung tunggain nito ang alak. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya rito. "Bakit ginagawa mong tubig ang alak? Ano bang problema mo? Galit ka ba sa akin?" "Look, alam kong masama ang loob mo na narito ako, pero pumayag ka naman na tanggapin ako ulit, hindi ba? Kahit pa para sana ang dahilan mo, tanggap ko naman. Kahit para lang gamitin ako sa eleksyon mo, okay lang. Will you please leave me alone?" "No. Why don't you be honest with me, Armando? Akala ko ba you're willing to give me another chance? Pero hindi naman pala totoo yon. Ginawa mo lang pala yon ng buong kaplastikan." Muli itong tumangga ng alak. "Didn't I give you another chance? Tinanggap naman kita ulit, hindi ba?" Nakangising sabi pa nito nang muli siyang tapunan ng tingin. "Hindi mo naman talaga ako binigyan ng chance eh. Mukhang tinanggap mo lang ako ulit para parusahan?" Hindi niya maintindihan, pero totoong sakit ang nararamdaman niya. Sa tuwing titingnan siya nito na masama, sa tuwing tutuyain siya nito ay parang pinipiga ang puso niya. Hindi siya aware pero papasa siyang best actress ng mga sandaling iyon. Kahit isa'y walang makapagsasabi na hindi siya si Melanie dahil hindi ka nagbabago. Kabuntot mo kahit saan ang lover mo. Ang lakas ng loob mong hanggang dito sa bahay, patawagin mo yon? Yun ang pinakamasakit na ginawa mo sa akin, Melanie. Kasal pa tayo, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na pinagtataksiran niyo ko ng ex-boyfriend mo. Tumungga pa muli ito ng alak bago muling nagpatuloy. "You know what? Sana sinabi mo na lang na mas gusto mo pa rin siya kaysa sa akin. Na siya pa rin ang mahal mo at napasubo ka lang sa pagpapakasal sa akin. Mas matatanggap ko pa yun Pero yung harap-harapang mahuhuli ko na ginagago niyo ako, walang kasing sakit, Melanie." "Armando, siya yung kausap mo sa phone, hindi ba?" Hindi siya makasagot. Paano ba niya sasabihin dito na hindi nga niya kinuha ang pangalan ng kausap? Pero malakas ang kutob niya na yun nga ang lover ng kakambal niya. "See? Hindi ka makasagot dahil totoo." Nagbabaga ang mga mata nito. Ang mga labi nitong natural na manipis, lalo naging isang guhit dahil sa tinitimpi nitong galit. Pero hindi ko in-entertain ang tawag niya. In fact, sinabi ko sa kanya na wag na siyang tatawag ulit. Sa kabila ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib, ay nagawa niyang sabihin, "Nakita mo na?" Lalo itong nagligab sa galit. Para tong gasolinang dinarang sa apoy na anumang oras ay sasabog. Bakit alam niya na narito ka na? That only means may affair pa rin kayo, kaya alam niyang bawat galaw mo. No, hindi totoo yan, Mando. Hindi niya masabi kung nagsiselos ba ito o nasasaktan lamang ang male ego dahil sa kataksilang ginawa dito ni Melanie. Maya-maya'y padaskol itong tumayo at walang pag-aalinlangan, babalang sinambilat siya sa isang braso. Napangiwi siya dahil masyadong madiin ang pagkakahawak nito. "Armando, ano ba? Nasasaktan ako?" Aniya habang hila-hila siya nito paakyat sa hagdan. "Come on, pakita mo sa akin ngayon na talagang wala ka ng balak ituloy ang relasyon mo sa hayop na yon. Pakita mo sa akin na ako lang ang lalaki sa buhay mo ngayon, Melanie." Bigla ay gusto niyang manginig sa tinutumbok ng salita nito. Halos kalad ka rin siya nito hanggang sa makapasok sila sa master's bedroom at walang babalang basta na lamang itinulak sa kama. Napatihaya siya ng higa doon. Ang bestida niyang suot dumilis hanggang sa ibabaw ng kanyang hita, kaya alam niyang nakalitaw ang mga yon ngayon. Wala sa loob na hila niya yon pababa nang mahuling doon nakatingin sa Armando. Segundong lumipas, nasa ibaba niya na ito. Nakadaga ng kalahating katawan sa kanya habang ang mga paa nito ay nanatili sa sahig. "Armando, please." Hindi niya alam kung anong sunod na sasabihin.
Batid niyang lalo itong magliliyab sa galit kapag pinigilan niya at mas lalong iisipin nito na may relasyon pa si Melanie at ang lover nito. Now prove to me na willing kang ibasurang kung anumang meron kayo ng lalaki mo. Melanie, pakita mo sa akin ako lang gusto mo. Pagkasabi noon, muntik na siyang mapadali nang bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. Ang mga kamay nitong nasa kanyang balikat kanina, lumipat na ngayon sa kanyang dalawang dibdib. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanya na pakiramdam niya galing sa kanyang kaluluwa. Hindi siya maaaring magkamali. Pangailangan na nakikita niya sa mga mata ni Armando. He wanted to make love to her. No, Armando, hindi ako si Melanie. Ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. God, gusto ko ang ginagawa ni Armando, pero hindi dapat. Hindi. Natatangay lamang siya dahil undeniable ang appeal ng lalaking kasama niya sa silid na iyon. Pero lahat ng inhibisyon niya ay tuluyang lumipad nang ganap nitong sakupin ang labi niya sa kauna-unahang pagkakataon. Tigagal siya, para siyang napaso sa hatid na init ng labi nito sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mata niya dahil ito ang kauna-unahang lalaki na nakahalik sa kanya. No boyfriend since birth ang status niya, at kahit sa hinagap hindi niya akalain na ang asawa ng kakambal ang magpaparana sa kanya ng unang halik. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya umiikot ang buong paligid. Segundo ang lumipas at bigla itong tumigil sa ginagawa. Kunot-to siya nitong tiningnan na naging dahilan ng pagtataka niya. His face was a few inches away from hers. Distansyang gustong magpawala sa katinoan niya. Why do I have this feeling na hindi ikaw ang asawa ko? Ayoko bang aminin but you're such a good kisser before. But now sa tingin ko, hindi ka marunong humalik. Kumalabog ang puso niya sa narinig. Paano ba niya sasabihin dito na hindi naman talaga siya marunong? Na kanina muntik pa nga niya makagat ang pang-ibabang labi nito. What is wrong with you, Melanie? Gumaganti ka ba sa akin? Ha? Of course not, Armando. Then why? You used to crave for my kisses. Naninibago ko sa'yo ngayon. Bago pa siya maling makapagsalita, muli na nitong sinibasib ng halikang labi niya. Kaagad kinilabutan si Meredith. Kilabot na napakasarap sa pakiramdam at noon lamang niya naramdaman. Ang mga bisig nito ay iniwan na magkabilang dibdib niya at niyakap na mahigpit sa buo niyang katawan. Hindi na halos siya makahinga. Bumubulong ang isip niya na kailangan niyang manulak pero parang wala siyang kalakas-lakas gawin yon. Tila lahat ng buto niya sa binti unti-unting nalulusaw. Para siyang hinihigop ng halik nito. Nilulusaw ng halik ang lahat ng katinoan na natitira sa kanyang kabuuan. Di niya maintindihan ang sarili pero gusto niyang tugunin ang halik na iyon. Sabihin ang tumalikod siya sa katwiran pero mas lalo lang itong magtataka kung mananatili siyang hindi ito tutugunin. She now kissed him back. Walang duda, Armando Del Rio was an expert kisser. Kayang-kaya nitong baliwin ang babaeng dadampian nito ng mga labi. Kagaya na lamang niya ngayon. Dama ng buo niyang pagkatao ang iba't ibang uri ng sensasyong binubuhay nito sa kanyang kaibuturan. Ang mga kamay nito ay nag-uumpisa ng humaplos sa kanya. Dooy tuluyan ang umilaw ang babala sa kanyang utak. Sigurado na kapag hinayaan pa niyang lumipas ang sandali, tuluyang mawawala sa kanya ang iniingatan. Maging iyo'y mawawala sa kanya dahil sa kakambal. Inihanda niya ang sarili para manulak. Bahala na kung bigla na naman tong magliyab sa galit. Pero bago pa niya magawa iyon, sunod-sunod ng katok sa pinto ang kanilang narinig. Kapwa sila natigilan. Nang tingnan niya si Armando sa lubong ang kilid nito at madilim ang mukha. Mayor, pasensya na po pero may mga supporters ho kayo sa ibaba. Hindi raw ho aalis doon hanggat hindi kayo nakakausap. Anang maid sa labas ng silid. Otomatikong napapalatak si Armando. Lihim naman siyang nagdiwang at mukhang pagkakataon pa rin ang gumagawa ng way para maisalba niya ang pagkabirhen. Sambako lang mukha nitong bumaba ng kama. Nagpalit ng damit at nagsuot ng jeans na hindi siya tinitingnan. Nang ibababa nito ang shorts na suot, bumangon siya sa kama para lumayo dito. Let's go downstairs. Change your clothes. Anitong tinapunan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinausap siya nito ng mahinahon. Okay. Pumili siya ng mga damit sa closet ni Melanie. Simpleng floral dress na nakita niya, tanda na sanang isuot, pero hinihintay siya ni Armando. Mukhang plano nitong sabay silang bumaba, pero hindi naman niya magawang magubad sa harapan nito. Nagtatalo ang isip at katwiran niya.
Dahil iniisip naman niya ang isipin nito kung sakaling makahalata ito na hindi siya makapaghubad sa harapan nito. Di niya malaman ang gagawin, kung papasok ba siya sa loob ng banyo o ano. Ang ending, nakatayo lang siya sa gilid ng kama habang hawak ang damit na kinuha niya sa closet. Hurry, Melanie! Naghihintay ang mga tao. Untag nito sa pagkapatda niya. Muli, nataranta siya. Hindi niya malaman kung saan susulong. Pero hindi niya talaga kaya maghubad sa harapan nito. Kaya't sa huli, mas pinili niyang pumasok na sa loob ng banyo. Bahala na kung ano pang isipin nito. Armando, for real, ano na ba talaga ang reconciliation ninyo? Untag ni Kenzo sa kanya. Pinagbigyan niya ito at ang iba pa nilang kaibigan ni Melanie sa barbecue party na gusto ng mga ito. Na mga sandaling iyon, nasa Villa Celestina sila, pero ngayon narito siya sa dalampasigan at malayo sa karamihan. Sinundan siya ron ni Kenzo. Sa kamay nila ay tig-isang bote ng beer. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya dahil sa tanong ng kaibigan. Hindi ko alam. Aaminin ko sa iyo na napilitan lang ako. Kung akong masusunod, ayoko na talagang bigyan ng chance si Melanie. Hindi ko lang talaga matanggihan ang parents ko, lalo ng mama. Seryosong tugon niya sa kaibigan. Bigla, naalala na naman niyang pagkakahuli niya rito ng isang araw. Nakausap na naman ang kalaguyo. Naiintindihan ko sila, Armando. Mga magulang mo sila at lahat ng mga magulang. Walang ibang gusto kundi ang maging maligayang anak. Umaasa lang silang maaayos niyo pa ni Melanie ang marriage ninyo, knowing na super traditional na tito at tita. Ayaw nilang sira ang pamilya. I doubt kung magiging maligaya pa ako with her, Kenzo. Nabigyan ko na siya ng chance but still, kahongkagan pa rin ang nararamdaman ko ngayon. Pare naman, she's still your wife. Yeah, dahil nakatali kami sa lintik na kasal na yon, na isang pagkakamali lamang pala. Pare, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Sa nakikita ko naman mukhang malaki ng pinagbago ni Melanie. Malay mo naman, willing talaga siyang magbago para sa pag-aayos ninyo. Knowing Melanie, sa umpisa lang yan, pare. Siyempre, bumabawi sa nagawa niya. But unfortunately, sa tuwing nakikita ko naman siya, naalala ko lang kataksin ang ginawa niya sa akin. Later on, alam kong lalabas din ang tunay niyang kulay. She made my life miserable, and I know I don't deserve this. Paulit-ulit niyang sinasabi. Tinigil na niya ang ugnayan sa lalaki niya but still, tumatawag pa rin hanggang sa mansyon ang hayop na iyon. Pagkasabi niya noon, napamura siya. Yon ang pinakamalaking insultong natanggap ko sa buong buhay ko. And you cannot blame me kung hindi ko yun makalimutan until now. I doubt if she's worth to be trusted. Why don't you forget the past para makapagsimula ulit kayo? Willing naman akong gawin yan, pare. Pero parang multong nakasunod sa akin na naging affair nila ni Benedict. Alam ko, pinagtatawanan ako ng hayop na yun ngayon. Dude, kung willing ka talagang bigyan siya ng chance, dapat kalimutan mong lahat ng nangyari. Huwag mong isipin ang mga naging kasalanan ni Melanie. Dahil kung yun lang din ang nakikita mo, pahihirapan mo nga lang ang sarili mo, pare. I don't know, Kenzo. Naiintindihan kita, Armando. Pero bakit tinanggap mo pa siya kung wala rin naman palang pupuntahan kahit magsama pa kayo ulit? Gaya nga ng sabi ko, dude, ginusto ka lang pagbigyan ng mama at papa. Besides, bakit siya pa magiging kasiraan ko sa darating na eleksyon? Hindi ba't masyado namang magiging unfair sa kanya? Pare, baka umasa pa siya. Nandito na to, pare. So I guess, bibigyan ko siya ng ilang buwan. Titingnan ko kung kaya ko pang ibalik ang pagmamahal ko sa kanya at tatanggapin ko siya ng buong buo. Total, naniniwala naman ako sa milagro. Very optimistic din ang mama. In fact, alam kong ginagamitan niya ng reverse psychology si Melanie para makonsensya ito na tuluyang magbago. Ang hindi ko alam ay kung talaga bang ang mga yon sa kagaya ng asawa ko'y tatalab. Well, ang masasabi ko lang, makita kayong masaya ulit ni Melanie, ang gustong mangyari ng buong barkada. 2 months, dude. Bibigyan ko siya ng 2 months at kailangan makumbinsa niya akong hindi ko dapat ituloy ang pagpapaanal sa kasal namin. But look at her, pare. Sa tingin ko, hindi na siya ang lumang Melanie. Isang iling lamang ang isinagot niya rito. Pwedeng-pwede kang bigyan ng award bilang isang best actress, Melanie. Buong pait na sabi ni Armando nang makabalik na sila ng sariling villa matapos ang swimming at barbecue party ng gabing iyon. Napamaang siya. What do you mean? Nakumbinsi mong lahat na nagbago ka na ang stubborn, self-centered at immature wife ko ay ibang-iba na ngayon. Grabe, napakagaling mong umarte. Automatikong nagsalubong ang kilay niya.
So iniisip pala nito ng lahat ng pinakita niya kanina sa mga kaibigan nito at ni Melanie. Pawang pagkukunwari lamang? Minsan gusto ko nang isipin na hindi talaga ikaw yan. But at the end of the day, I come to realize na daig mo nga pala ang artistang nag-workshop kapag nasa harap ka ng madla. Natigilan siya. Nakakalata na yata ito. Ano ang gagawin niya? Aamin na kaya siya? Kaya ba niyang tanggapin ang galit nito kung sakali? And much more, kaya ba niyang kumala sa pagpapanggap na iyon? You're speechless. Is there something you want to tell me? Namumutla ka na dyan. Umiling siya. Wala. Gusto ko lang sabihin na pwede namang magbago ang lahat ng tao, especially kung gagawin mo yon para sa taong mahal mo. Yumuko siya matapos sabihin iyon. Well, sana nga. Para magbunga naman ang efforts ng mama at papa. Good night. Salamat sa pag-aasikaso mo sa mga guest natin kanina. Paniwalang paniwala sila na ang asawa kong si Melanie Del Rio ay isa ng anghel ngayon. Sabi nito na may mapang-insultong ngiti na nakapinta sa mga labi. Matapos iyon, tinungo nito ang couch. Doon ito planong matulog. Gusto niya sanang sabihin, siya na lamang doon, pero huminga na ito patalikod sa may gawi niya. Hanggang kailan kaya maitatago ni Meredith ang tunay niyang pagkatao? Ano na kaya ang nangyari kay Melanie matapos niyang sumama sa ibang lalaki? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.